kamusta kayo at welcome back ulit sa channel ko mga dito. Ngayong araw na to, nandito tayo sa AFP Luciano dito sa 13 Martires, Cavite. At kasama natin mga Otit, si Otit Brian Lopez. Otit, hi ka naman sa mga viewers natin. Hi sa mga subscriber ni Otit. Shoutout Otit bago tayo magsimula. Ay, shoutout sa mga lahat ng fishkeeper dito sa Cavite. Yun, no? Bumisita tayo dito mga Otits kasi yun nga, dito sa 13 Martires, hunting tayo ng mga breeder. At isa sa mga na-hunting natin mga Otits, ang tagong breeder dito sa 13 Martires, Cavite. What's up mga Otit? Ako nga pala si Brian Lopez, so isang guro sa Amore Academy. So shoutout nga pala sa mga estudyante natin sa Amore Academy. And the same time, isang breeder ng Beta at Gapi. And so, nagsimula ako mag-alaga nitong mga islang to simula pa nung bago mag-pandemic. So nakakatanggal kasi ng stress. In the same time, ayan, kumikita pagka may bumibili sa atin. Ayan, so, ito, isang male na half moon blackhead, blue blackhead. Ilang months na yun, Otit? Siguro mga nasa around 1.5 months old pa lang ito. Kakajar mo lang? Kakajar ko lang. Ay, mga kapatid niya nandito pa, nakalagay pa dito sa hindi. Nandito? Nandito sa ilalim. Nangaaway na. Medyo aggressive siya, kaya sayang yung buntot pag napunit, pagka kinagat ng mga kasama niya. So, yung setup ni Otit dito pa lang sa gilid, mga tito, yan, stick o lang. Mga galing sa tindahan lang yan. mga pagpaubos ng stick o, inaabangan mo. Inaabangan mo. Tinatapon lang din naman kasi. Mapapakinabangan. So, ito mga Otits, sa mga bago dyan na nanonood, walang hadlang mga tito para hindi tayo makapag-isla. Kasi ito, sa mga gantong kahoy lang, makakagawa na kayo ng mga beta rack nyo. Di ba, Otit? Oo, tama. Mga tira-tirang kahoy lang sa mga ginagawa natin, mga patong-patungan. Ayan. So, Otit, dito naman, ano yung mga nakalagay dito? Yung mga bagong jack lang natin ng mga male na HMPK. Ayan, mga tito, oh. Isang araw lang, kajajar lang natin. Ayun, may mustard pa, Otit. Mga nasa ano pa lang to, 1.5 month pa lang. So, kailan naman yung bentahan natin yan pag mga, Otit? Siguro pagka titingnan natin pagka umidad ng mga hanggang... Ako kasi hindi nag-out ng ng mga junior size. Gusto ko talaga yung mga magugulang na. Yung mga kasi breeder minsan na. nalabas yung potential ng isda pagka magulang na. Oo. Otit, magkano pala yung bentahan natin ng beta fish? Medyo mababa lang yung presyo natin. Nag-range tayo from 100 to 500. Depende sa form ng isda. Ng isda. Dito nga pala yung mga bagong breed natin ng beta. Siguro mga nasa 1 week pa lang to. 1 week old na fry. Ng HMPK na copper. Ito yung mga fry natin, Otit. Ayan, 1 week old na fry. Yan, mapapansin nyo may mga kasama siyang dap niya. So ganyan kasi yung ginagawa ko. Pagka may fry, tinataktakan ko talaga ng mga breeder ng dap niya magna. Para yung magiging anak ng magna dap niya, yun yung magiging pagkain ng pagkain nila. Yes. Ito pa, Otit, oh. Ito, nasa na yun? Nawala. Ayun, maliit pa to, ito. May mga maliliit, hindi pare-pareho yung size nila eh. Yung iba nagtatago pa ata, no? Magtatago sila, kaya may mga dahon niya ng saging. Para magkaroon din ng imposorya, magiging pagkain din yun ng ating beta fry. Ito matindi mga Otit sa setup ni Otit Brian. Kasi nga mga tito, kung napapansin nyo, wala kayo naririnig na tunog ng aerator, di ba? Otit, wala. Tama. Walang nagpapatch ng BBS, walang tube effects mga Otits na nilalagyan ng aerator. Basta wala kayo maririnig na ugong mga tito. Otit, ano yung nagiging sekreto mo dito? Bakit nakakabuhay ka ng beta kahit hindi ka nag-BBBS? Otit. So, ginagamit natin yung kagaya ng ginagawa ni Otits, yung nakukuha niya sa kanyang Millionaire's Fund, yung ating Infusoria. So, hanggang Otit, to? Pinapabayaan mo lang sila doon ilang weeks ba bago ka magpakain ng dap niya or ilang weeks nila kinakain yung Infusoria, Otit? Ang Infusoria kasi nilalagyan ko talaga ng dahon ng saging para magkaroon ng Infusoria dun sa breeding tub. After noon, nilalagyan ko, pag tinanggal ko na yung male, saka ko siya tinataktakan ng maraming dap niya para yung magiging anak ng dap niya, yun yung magiging pagkain ng ating fry. Eto mga tito alam ko marami sa inyong maguguluhan na naman. Pero Otit, nagbi-BBS ka ba talaga? Or Infusoria lang talaga dap niya? Negative tayo sa BBS. Kasi dagdag gastos pa yung BBS eh. Tsaka libangan lang naman natin. Habi lang talaga. Habi lang talaga. Tama. Sa breeding naman, Otit, paano ka nagpaparami ng mga beta fish? So, simple lang yung method na ginagawa natin sa breeding. So, kagaya nito, may nakasala ngayon, 2. So, nakalagay siya sa isang lalagyan na kagaya siya nito, butas siya. Sa lagayan ito ng ice cream. So, binutas ko lang yung ilalim. So, kaya ganyan siya. Dito ko kinukulong yung pair. So, automatic recta na yan. Hinuhulog ko lang pareho yung male at female dyan. Then, after ng magkaroon sila ng egg, tatanggalin ko yung female. And after noon, pag may fry na sila,
tatanggalin ko na yung isang male. Yung isang male lang yung hahayaan natin dyan na magbantay ng lahat ng fry. Pero Otit, di niya naman kakainin. Di niya kinakain yung fry. Sa experience ko, hindi naman. So, mas kinakain nila pagka nabubulabog lang, pagka lagi nagagalaw yung lalagyan. Ayan, pag nagagalaw natin. Tapos, isa sa nakakatulong sa kanila, sa mga fry, kailangan meron silang aquatic plants kagaya ng hornwort at gapi grass. Ang ilalagay natin. At meron din yung talisay at dahon ng saging. Otit, nagpe-pair ka pa ba? Ay, hindi natin kailangan i-pair kasi ang beta, kahit i-pair natin yan, basta hindi sila kondisyon, so hindi yan nagbe-breed. Mas maigi pa yung kahit ihulog mo na lang, basta nasa kondisyon yung male at female. Pareho. Bato-bato method. Oo, bato-bato method. Condition si male. Condition din si female dapat. Dapat yung female, maraming itlog. Nakikita naman natin yung sa katawan sa bandang belly ng ating beta fish na female. Sa male naman dapat makikita mo yung aggressiveness nung ating male and dapat mahusay siya gumawa ng bubble nest. Ayan, mga fry ng ating beta. Siguro mga nasa kulang-kulang isang buwan na to. Kaya lang medyo hindi pa lumalaki lahat. Ayan, kagaya nito. Ayan, mga ganito pa lang yung size nila. So, nandito sila, Otit, no? Sa dilimhan. Nandito lang sila sa madilim na to. Kaya to ganito yung tubig kasi meron tong talisay, dahon talaga ng talisay mismo, tsaka dahon ng saging. Dahon ng saging. So hindi na rin pala tayo nag-water change mula nung, ayan, pagka-fry, dinadagdagan lang natin ng tubig. Dagdag lang. So dito naman, dito natin ginugroom yung ating mga breeder. So nilalagay natin sa mga ganitong Wilkins para mas maging maayos yung kondisyon ng ating beta and naglalagay tayo ng buong dahon talaga ng talisay. Kaya ganito yung kulay ng tubig nila. And ito yung mga sample natin ng female na binibreed natin. Ayan. Otit, ito itong mga half moon mo na to, no? Ilang ano na to? Ito nasa ano na to? Nasa 2 taon na yata itong half moon na to. Ito? So, marami na siyang inanak. Nai-out na natin. Pag sobrang dami na wala tayong mapaglagyan. Ayan. In-out natin sa pet shop. Oo, nagbabawas. So sa mga gusto mag-wholesale dyan, pwede, Otit. Pwede naman. Kaya lang ngayon, medyo maliliit pa yung ating beta. Hindi pa siguro kakayanin pag madamihan. Yun mga tito, ang layunin nga natin mga tito, ipakilala yung mga breeder no, dito sa Pilipinas at dito sa tagong breeder na to. Hindi lang beta, Otit, yung binibreed mo. Tama ba? Ano pa yung binibreed mo? Meron tayong gapi, meron din tayo dong swordtail. Swordtail. Pero dito, Otit, ano yung mga gapi na nandito? Ang nandito, HB Red, HB White, tsaka Tuxedo Koi. Natin ng Tuxedo Koi. So ito na mga tito, yung materialis ni Otit. Ay, may kasama pang fry. Otit, ano nangyari dito sa isang female? Parang king koy na yan ah. Hindi na natin malaman kung ano nangyari dyan. Siguro nasa jeans nila. Nung medyo junior size pa lang yan, ganito rin yan. Medyo pula lang yung ulo. Habang umiidad siya, nagkaroon siya ng kumakalat yung pagkapula niya. Ayan mga Otit. Nasa kalahati na ng katawan. Otit, gaano katagal ka na nagbe-breed ng mga kasi nung unang punta ko dito may ganito ka ng strain di ba? Oh, medyo matagal na rin natin tong strain tong Tuxedo Koi. Actually, ni-inbreed ko na lang. And para magkaroon ng bagong line, binabangga ko sa ibang strain kagaya nung Kalnang P-Dirt. So, merong mga nilabas yung iba nga, yung HB Red ang nagiging kulay. So, binangga mo sa P-Dirt to? Binangga ko sa P-Dirt. Ang hinahabol natin magkaroon ng Dambu Air na platinum, yung tawag ito? Koy na Koy na dambuir. Dambu Air. Ayan mga Otits. Marami ka ng paanak na ito, Otit. Medyo madami na sa samang palad nga lang, hindi natin inaasahan. Nag-collapse yung ating pinaglagyan ng mga fry. Halos lahat sila naubos, ilan lang yung natira. So, ganun talaga pag nagbe-breed. So, dapat ready tayo sa mga ganung challenges. So, breed lang ng breed. So, mga Otits, sa ganito lang nagbe-breed si Otit. O, tignan nyo, nakakapagpadami siya ng gapi. Ayan, sa mga galon-galon lang na, Otit. Oh, tama, galon na pinuto lang. Mga ininom ng ating anak. Pinag-ano ng gatas. Ayan, mga Otis. Ito pa sa baba. Otit, anong meron sa baba? Meron tayo ditong mga HB White. May mga pang-out ka na rin yan. Ito, mga pang-out na itong mga male na to, na HB White. Magkano naman yung out natin dyan, Otit? Ang mura lang out natin ng gapi, 300. Oo, medyo lang. Kasi alam naman natin, bumaba talaga presyo ng gapi. Tsaka ito, hobby mo lang talaga. Hobby lang. Oo. Tsaka, napakadali kasi i-breed ng gapi. Pag samahin mo lang yung male at female, mag-aanak yan. Gagaya ng beta. Napaka-busisi ng proseso para lang mapalaki yung beta fry. Tsaka kailangan mo yung beta pagpukusan. Focus talaga. And water change yun. Kailangan masipag tayo magpalit ng tubig. At ayun na nga mga Otits, no? Sa baba ng mga gapi.
Meron sinasalok si Otit, may nakatago pa pala sa ilalim. Otit, anong meron dyan? Mga 1.5 month old na blue blackhead natin. Mga beta ulit, no? Beta. Ayan, half moon. So, ito, Otit, kapatid to ng mga kadyar, tama ba? Oo, tama. Kapatid to ng mga ibang nadyar natin. Yung mga ginar lang natin, yung mga medyo aggressive na. Mhm. Kasi sayang pagka nag-away-away na sila. Nagkakagatan na, no? Nagkakagata, napupunit yung buntot. Pag tumubo yun, hindi na maganda yung ano niya, yung form niya. Ayun mga tito, nandito naman tayo sa harapan ng bahay ni na Otit. Kung kanina nasa likod tayo mga tito, ngayon nandito tayo sa harapan at ito yung setup ni Otit. Otit, maganda pala setup mo dito sa harapan ah. Oo. DIY lang natin yung ating mga patungan, yung mga beta rack natin. Bali yung na-harvest mo Otit dun sa may likod. Dito natin dinadala, dito natin nilalagay. Pour out na itong mga ito, itong mga nandito. Otit, ano yung mga betang nandito Otit? Meron tayong mga pansy, na copper, merong red base. Ayan mga tito. Pour out na rin to Otit. Pour out na yun, Otits. Ayan mga Otits oh. Baka kumindat sa inyo, ang ganda na ito. Ang pogi pala. Ayan oh. Uy! Mga nakatago, mga Otits. Nandito pala sa harapan yung mga nakatago ni Otit. Ito, mga nakagroom na dito Otit. Oo, Otits. So meron ka rin palang mga long pins dito Otit, no? Meron, Otits. Mga delta na nga lang. Kasi sabi ko nga kanina, sa half moon tayo nagsimula. So ayan, may mga natira pa tayong ilang half moon. So may mascot dito May mga mascot. tito. Magkano naman yung auto natin nito Otit? Depende sa price sa form. So ang price range natin is 100 to 500. So medyo mataas lang ng presyo yung nandito kasi nag-room na natin ng konti. Oo, ito mga Otits, ayan oh. Ito, ang dami mo pala dito, no? Ang gaganda ng mga forma ng mga beta mo dito Otit ah. Oo, Otis. Mga pinagbuhusan ng panahon. Natin yan, pinagbuhusan ng panahon. Ayan mga Otits oh. Ito naman yung iba. Ganon din yung presyo nito Otit. Ganun din, Otis. Kagaya lang sa kanina, 100 to 500 depende sa form and pinage. Ito pa yung isa oh. Ito mga Otits oh, nagtatago rin. Ito kapatid ng mustard to Otit dun sa likod no. Otis, kapatid to. Ayan mga tito. Mas nauna lang siya lumaki. Mas naunang lumaki ang mustard na to. So nandito na agad. Na-promote na agad no Otit. Promote na. Go-groom na natin. Ayan, medyo maliit-liit pa siya pero babatakin na lang to Otit no. Otis. So ito mga Otit sa mga mahihilig sa makukulay dyan. Ayan no. Ito Otit, ganun din ba price na ito Otit? Ganun din, Otis. Kagaya lang din nung kanina. Ayun no. Otit, medyo mahirap magpakulay ng ganyan Otit ah. Water kings lang lagi dapat and may talisay talaga. Oo. So nakakatulong yun para ma-enhance yung kulay ng beta. Ayun mga tito no. Dito may sorority naman. Ito yung sample ng mga multicolor na sobrang hirap talagang pakulayin nila no Otit. Oo, tama, Otis. Ayan no. So yung hirap ng breeder sa pagpapakulay pa lang sa pag-aalaga mga Otits. Eh syempre hindi na mababayaran yon. Part of breeding na yon mga tito. Mga Otits, may mga half moon pa tayo dito sa baba. Ayan no. Kapatid din to Otit yung nasa likod. Medyo nauna to, naunang breed. Harvest- Medyo tira na lang sila. Na-out na natin yung iba nito. Talagang pagka kunyari nag-harvest ka na, dito na talaga ang punta no. Dito na, Otis. Ayun no. Pag medyo malaki-laki na, dito natin nilalagay para mag-room. Ay ito pa. May mga babae ka naman ito Otit. Meron, Otis. Nasa likod. Nasa kabila.